Now, let's find the least common denominators of the following. Alam niyo ba kung paano hanapin yung least common denominator ay pareho lang kung paano hanapin natin yung least common multiple? Ano ba ang pagkakaiba nito? Least common denominator, ibig sabihin mga fractions. So, ginagamit lang ito kapag fractions. Kaya, least common denominator. Pero kung paano hanapin yung least common denominator ay pareho lang kung paano hanapin itong least common multiple. Ito naman ay para sa mga whole numbers. Now, let's do solution number 1 sa paghahanap ng least common denominator. Tingnan natin yung mga denominators nila. Meron tayong 2, 3, at 6. Ang least common denominator, doon tayo titingin sa may pinakamalaking value, which is yung 6. Si 6 ba ay ma-divide nitong 3? Yes. Itong si 6, ma-divide ba nitong 2? Yes. Kapag yes ang sagot, ibig sabihin yung least common denominator natin dito ay 6. Kung gusto nyong i-convert natin itong mga fractions na to na pareho yung mga denominators, so kaya hanapan natin ang least common denominator. So, kopyahin lang itong 1, 6. So, mga denominators dito ay 6. 6 divided by 3 and that is 2. 2 times 2 equals 4. In other words, itong si 2/3 ay pareho lang dito sa 4/6. Next, 6 divided by 2 and that is 3. 3 times 1 equals 3. So, itong si 1/2 ay pareho lang dito sa 3/6. So, pareho na sila ng denominators. Now, let's do solution number 2 kung paano hanapin yung least common denominator. So, i-list down natin yung mga multiples nila. So, we have 2, 3, at 6. Multiple of 2. 2, 4, 6. So, mag-plus 2 lang tayo ba? So, this is 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sa 3, multiple of 3, this is 6, 9. So, mag-plus 3 din tayo dito. 12, 15, 18, 21, 24. Dito naman sa 6, mag-plus 6 lang tayo or 6 times 1 equals 6, 6 times 2 equals 12, 6 times 3 equals 18, 6 times 4 equals 24, mga ganun ba? So, may 24 plus 6, this is 30, plus 6, this is 36. Mga common multiples, ito yung 6, itong 12, at meron pa dito itong 24, ay 18 pala, merong 18 muna. Yan yung mga common multiple. Ngayon, since yung mga numbers ay nandun tayo sa denominators, so tawagin natin yan yung mga common na denominators natin. Now, ang hinahanap natin dito ay yung least common denominator. Ito yung least, ito yung pinaka-least, dito itong 6. Kaya ang least common denominator dito ay 6. Meron pa tayong isa pang paraan. Depende na lang kung gamitin nyo ito. Pareho lang siya sa butterfly method. Pero ang pagkakaiba nito, tatlo kasi siya. So, i-multiply lang natin. Diba sa butterfly method, yung mga denominators, minomultiply lang. 2 times 3 times 6. Yan ay 36. Masyadong mataas si 36. Hanapan natin yung mga factors ni 36. So, ito yung mga factors ni 36. Para madali kang makahanap ng mga factors, dito tayo sa 1, 2, 3. So, ang i-divide natin ng 2 itong si 36. This will give us 18. So, ma-divide ng 3 sa 36. So, this is 12. Ma-divide siya ng
4, this is 9. Ma-divide din siya ng 6 and this will be 6. Now, paano ba hanapin yung least common denominator dito? Dito na tayo mag-umpisa sa pinakababa. Itong si 6, ma-divide ni 6, 3 at ni 2. Yan yung least common denominator natin. Now, anyway, dito na tayo sa next. Yung mga denominators dito ay 4, 3 at 8. Solution number 1, doon tayo titingin sa may pinakamalaking value which is 8. Si 8, ma-divide ba nitong 3? Hindi. Kahit ma-divide siya dito sa 4 pero hindi siya ma-divide dito sa 3, then hindi yan yung least common denominator natin. Doon tayo sa multiple of 8. Anong next sa 8 or 8 times 2? This is 16. Si 16, ma-divide ba nitong 3? Hindi pa rin. Kahit ma-divide pa siya dito sa 4, pero dapat ma-divide itong 16 sa lahat ng mga denominators na nandyan. Next, 16 plus 8 or 8 times 3. And this is 24. Si 24, ma-divide ni 3? Yes. Ma-divide ni 4? Yes. Therefore, ito na yung least common denominator. Now, let's do solution number 2 sa paghanap ng least common denominator dito. So, i-list down natin yung mga multiples nila. So, we have 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Tapos yung 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Si 8 naman, ito ay 16, 24, 32, 40. Yan na yung mga multiples nila. Now, yung common multiple. Anong common na meron dito? Meron tayong 24 at yan na yung pinaka-least. Kaya ang least common denominator natin dito ay itong 24. So anyway, para sa buong detalye or iba pang mga examples kung paano hanapin yung least common denominator, kung anong pagkakaiba niyan sa least common multiple, at abangan kung paano ba itong greatest common factor, kasi maraming nagkakamali kung anong pagkakaiba nitong lahat, pwede nyong i-search din yan sa ating YouTube channel at idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding dito. Thank you and God bless.